Alright, last topic tayo mga kabsat. Ito, pag-usapan natin itong ginawang negosyo ang Senado mga kabsat. No? Naku po, ang Senator Bato de la Rosa at mga kamag-anak incorporation, ginawang negosyo ang Senado. Okay? Maganda to. Bato de la Rosa. Bilisan natin. Yan. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Caso. Today is May 25, 2026. At okay bang ating audio mga ka-clear? Yes, bukas po ang biyahe papuntang Japan. So, baka medyo malate po tayo. Kasi meron pong mga events. Okay? So, pero I will try. I will try po. Kaya lang makagabi or it's either mag-video na lang ako pag hindi kayo masyado mapuyat. Okay, JC Paya, Ronaldo Dialola, Toti Tevez, Estelita Hirose, Celia Dizon Morita, okay, Otanjobi, Omedeto Gozaimasu, Bunso Hiroki. Ito ba yung may birthday? Ganun ba yan? Sa ngayon, no? Happy birthday, oh. Hiroki, happy birthday to you. Ayan, sa 28 years old at sa kasi apong si Rico Chang, 9 years old kahapon. Happy birthday to you, belated. Sana mapansin niyo ulit, paparating ko po ulit yan. Happy birthday! Hiroki, Payananali, Angela Gonzaga, Lord Glenn, Master Tueldo, habang di pumapasok, ang amo. Yan ito mga clear. Kita niyo ba? Sarap ng buhay. Kamag-anak Incorporated, pasok. Ang dami. Diba? Ang dami. Mga clear, ayoko mahusga to, pero parang negosyo. Ginawang sariling opisina. Diba? Parang ginawang sariling opisina. Lahat yan sumusweldo. Pera ng taong bayan. Marian Cristel de la Rosa Estoesta. Daughter, Chief of Staff. Ito mga clear, walang problema to. Pwede to. Hindi to mako-question. Siyempre, Chief of Staff mo, minsan siya yung dapat mong pinagkakatiwalaan. Okay yan. Hindi yan mako-question. Pag mga Chief of Staff mo, o yung katiwala mo, okay? Kasi mga clear ito Ito naman kasi nasa batas. Pero civil service to ko-correlate ko lang mga. Okay. So ayaw natin ng nepotism, diba? Hindi dapat ang nepotism. Pero may mga exception kasi sa rules on nepotism. Persons employed in a confidential capacity. So let's say Chief of Staff mo. Kahit anak mo yan, kahit kamag-anak mo, okay lang. Kasi confidential capacity. Diba? Pero ang tanong, lahat ba ng inimpleyo ni Senator Bato, lahat ng kamag-anak niya, puro ang nature ng trabaho confidential in nature? Confidential capacity? Mga clear? Tanong yun lahat bang ito pang confidential capacity? As per rule, one confidential aid lang pwedeng kunin. Pero sa kanya, isang buong pamilya niya busog-lusog. Kaya nga sabi ko nga itong Chief of Staff, pwede yan. So ayan Tapos, itong director, I don't think na pang confidential capacity itong director 2. Anak niya rin. Mona Lisa C. De La Rosa. Itong supervising political affairs officer, I don't think so also. Political affairs to Saka dapat ito dapat may na-hire ito on the merits to, dapat based on merits, based on skills. So di natin alam. Puro political affairs. Tignan natin alam ko mahirap ang trabaho ng isang political affairs officer. Tignan natin Ito na nga dati ko pa tinatanong ko ano mangyayari sa mga staff ni Bato since fugitive na siya sabi JD Sina. Diba? Ito mga clear. Tingnan natin ang political affairs. Anong usual na ginagawa nito? Teka lang po, hanap tayo. Political affairs, EU. Ito. Tingnan tayo. Hindi ganoon kadali Baka puro titulo lang to, mga. Although hindi ko tinatawaran ng galing nila. Pero dapat alam, 'di ba? Ano ba? Paano ba 'tong magtrabaho? Ano ba yung political affairs? Ito. A political affairs officer in the Philippines is professional. Kita ba? Yan. Who
who primarily serves in the legislative branch of the government, most notably under individual lawmakers in the Senate or the House of Representatives. They act as vital staff members handling policy, legal research, and constituent management. Diba? So, ilan ang kailangan mong political affairs officer? Ang role niya, salary grade, schedule managed by the Department of DBM. Base compensation is tied to these structural levels. 24,000. Political affairs assignment officer, 1, 2. 20 to 24,000. Political affairs officer 3, mid-level. Hanggang 89,000 to, may 4 at 6 pala. Diba? So, tanong natin, ano ba yung ginagawa nila? Kasi ano ba yan? Okay? Ito yun, no? Preparing legal briefs, organizing legal opinions, providing real-time strategic counsel to lawmakers during congressional committee. Paano kung hindi nagtatrabaho yung bossing nila? Managing outreach, local programs, and public services within the Tumakasalit, lawmakers attorney, and specific tumakasalit. legislative district. Supervising communications, maintaining official schedules, and filtering sensitive correspondence. Maintaining official schedules, wala nga eh. Supervising communications, wala rin. Diba? But anyway, mga klira, okay, nasan tayo? Legal, official, political, yan ha. Ang tanong tuloy, ito ba'y pinasok lang para magkatrabaho? And, lahat ba to pumapasok sa opisina talaga? O parang ghost employee lang? Magandang tanong to, mga kaklira. O makasweldo lang? Sana hindi. Sana hindi. Diba? Pakinggan natin si mga kaklira. Sabi nga dito, may papakita pala ako. Okay, sabi dito, ito, Numbera files ha. Okay, sabi dito, while they say it is common, not illegal, for senators and members of the House of Representatives to hire family members to coterminous positions, De La Rosa went 5 steps ahead with that unwritten privilege. Diba? Pwede siguro isa, dalawa, pero nilahat mo eh. He filled his entire Senate office with family members of himself and his wives. Perhaps only the thick face, ako makapalang ang mukha, will have such hubris and hilas. Kumaga arrogance. Ha? Nagpe-pension pa to, mga kaklira. From the time na nag-aral to, sa gobyerno na to kumikita, ha? Nag-aaral pa lang, ha? Nagmamarcha pa lang, ha? So, balik tayo. Okay. Balik tayo dito, mga kaklira. Balik tayo kay Sir Ted Pai. Sir Ted Pai Rama. Ram. So kumbaga mga kapatid, po sa 24 at sa 318 members, kita po ninyo yung laki ng perang ginagasta natin to run this particular branch of the legislature. 24 members only. So ito na nakikinig ngayon, tingin mo ba sulit ang ating ibinabayad sa kanila? Puntahan natin itong artikulo ni Ginoong Jairus Bondok at ilang pahong mga artikulo na pinanggagalingan po ng kwentadang ito. Muli mga kapatid, maaaring sabihin, walang batas na nagbabawal dyan. Pwede nilang gawin yan. Pero ikaw na nakikinig ngayon, na araw-araw obligadong magtrabaho at magpagal. Sa iyong palagay, patas ba ito? Simulan natin mga kapatid. Tama. Yan ang tanong natin, lagi din ba pumapasok ang mga to? Diba? Nagtatrabaho ba sila na naayos sa kanilang mga kakayanan? Sa kanilang mga job description? Sa sweldo mismo muna ng Chief of Staff ng isang senador, in this case po, Office of Senator Bato de la Rosa. Bato's 10 employee relatives were identified by Impact Leadership Youth Empowerment Group based on his sworn disclosure of relatives in government as of June 30, 2025. Monthly salaries are presented from separate research of 2026 pay grades. Chief of Staff, Marian Cristel de la Rosa Estuesta. Daughter, 210,718 pesos. Wow! Sige, go! Mona Lisa de la Rosa Gino, daughter. Director 2, 131,807 pesos. Wow pa rin. Ruby Ann de la Rosa Garcia, sister. Supervising Political Affairs Officer, 81,796 pesos. Paldo. Jessica May P. de la Rosa, niece. Supervising Legislative Staff Officer 3, 116,643 pesos. Joan Sedi P. de la Rosa, niece. Supervising Legislative Staff Officer 3, 116,643 pesos. John Kerwin T. Garcia, nephew. Political Assistant Officer 2, 36,125 pesos. Jose Erwin Garcia, brother-in-law, Supervising Legislative Staff Officer, 91,306 pesos. Ronald Yambao, brother-in-law, Political Affairs Office 2, 36,125 pesos. Rebecca Comandante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3, 42,178. Jennifer Comandante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3, 42,178. Their monthly salaries total 905,519 pesos, excluding allowances.
At kapag po sinama mo na ang lahat mga kapatid rito, pati po yung sweldo ni Senador Bato de la Rosa, na higit po 300,000 bawat buwan, kapag po kinwentada yan, may kwentada po mga kapatid na aabot sa 1.2 milyong piso ang ating pong gastusin para po sa tanggapan lamang ni Senator Bato. Kada 1.2 million monthly yan, ha? Monthly. 1.2 million. Hindi lang yung 300,000 iba to. Ay, gravity. Paldo talaga. buwan, mga kli, kada buwan. Mga kapatid, may mga nagsasabi na bakit di mo lahatin niya sila? Alam niyo po, basically, lahat po ng mga senador, ito po, standard na sweldo ito sa posisyon na binabanggit. Standard po yan. Naiiba lang si Senator Bato kasi nga, 7 buwan siya halos na wala. Kaya po, itong pinag-uusapan ngayon. At may mga artikulo po na ito rin po ang pinag-uusapan. Kasi po, Yes, kaya ang tanong, di ba? Pinakita ko sa ibang mga posisyon, iba yung mga job description. Chief of Staff. Kung wala dyan yung senador nyo, anong inaasikaso nyo? Ano yung communications? Di ba? Ano yung mga events? Ano yung mga proyekto? Infantry joins large-scale battles in the free online action game War Thunder. Fierce Saka ang dami talaga mga ka-clear. Para namang ano, sabi ko nga parang ginawang negosyo yung Senado. Diba? Kamag-anak, incorporated yan. Oh. kung hindi lang siya ang wala ng 7 months, baka pati yun, maisasama po natin. Di po ba? In all fairness naman, sa ibang mga senador na nandiyan. Kaya nga po, kapag kinuwenta po ito, pati po yung sinasabing annual salary, para po ito sa salary grade ng 2026 table, excluding allowances, benefits, premium, media bonus year and bonus, 14.4 million po ang binabanggit na annual po na gastusin natin para dito. Kaya nga, muli mga kapatid, ano po, ang ating katanungan sa ngayon, na siya po nagtatago ngayon, dapat ba siyang tumanggap po ng kanyang sweldo? Well, call niya yun. Kasi nga si Ethics Committee Chairman J.B. Ejercito, nananawagan lang sa kanya na huwag ka na tumanggap ng sweldo. Pero sabi ni Senator Bato, hindi daw siya tumanggap ng sweldo. Pero may checking ini-issue at ibinigay sa kanila. Ay, wala na tayong kumbaga informasyon tungkol doon. Kasi nga, desisyon na yan. Hindi ko pinaalam ko lamang namin sa inyo ang informasyon. Kasi nga, uulitin natin, sa 24 senators, ang ating pong budget sa isang taon ay 8.575 billion pesos for 24 senators. Ngayon mga kapatid, meron pa akong ipinapanukala sa Senado na baguhin ang rules. That obviously, to favor Senator Bato. Yes. Ano po ito? Mga kapatid, sa kasalukuyan pong Senate rules, ito po ay Rule 14 under po ng Section 41 kasi meron diyang mga senador, in fairness po, gusto perfect attendance. Ibig sabihin po, para naman kapag meron pong annual po ng mga reports, di ba may ganyan? Oo, maganda yun. Walang absent. Medyo ano yun, impressive yun mga clear. Kahit ay, nakaupo ka lang. Basta wala kang absent. Alam mo yun, mapapasa ka for the effort. May ganun eh. Yan, sino mga perfect attendance? Ibig sabihin, physically present ka. Mm. Pag sumapit ang alas 3 ng hapon, punta ka doon sa sesyon, pa-attendance ka, pwede kang pumunta ng office mo, kaya meron kang meeting within the Senate premises, sabihin mo sa kanilang section, dito ako physically present. Kasi po ngayon mga kapatid, ito po yung provision sa kanila pong rules. Basahin ko po ito sa wikang English, no? Section 41, Senate sessions po ito, under Senate sessions. Alright. 41, the President, after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader, respectively may postpone the holding of the session on a day-to-day adjournment or convene and hold the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology systems due to force majeure or the occurrence of a national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Yan po ay nangyari po na rules nila noong pandemic. So sinasabi ko dito, ang elemento, ang requirement, dapat merong force majeure, sabihin natin, matinding kalamidad, Force majeure, kung baga, act of God. na tumama na talagang physically mahirap maka-attend sa sesyon physical yung pong senador o kaya po naman ay merong national emergency. Kaya pinapayagan ang sinasabi po na paggamit ng teknolohiya. Yan po basically ang wisdom dyan. Yan ang kanilang rules kasi nga galing tayo ng pandemic. Yan po yun. Meron pong kumbaga requirement muna, requisite. Ang gustong mangyari ngayon, eto. Ang proposed amendment, eto. Allow a senator for justifiable reason. Oh, yun ang problema mga clear, justifiable reason. Di ba sinabi ko sa inyo, mismo si Cayetano, Alan Cayetano, sinasabi niya na yung pag-absent ni Senator Bato ay merong justifiable reason dahil hindi naman daw mabigyan ng proteksyon o seguridad na hindi siya arestuhin. So ipagtatago niya dahil meron daw warrant of arrest, ay justified. O di gagamitin nila yun, maaabuso. To attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Yan ang gusto po nilang amendment. Sabi po ni Senator Ping Lacson sa atin mga kapatid, ang sabi po niya, mukha daw pong malaboy itong maipasa kasi nga mahaba ang diskusyon dyan and meron pa yung publication. So mga kapatid, ito pong nasabing amendment na ito, sa halip po na klaro yung force majeure and national emergency, justifiable reasons na lang. Yan justifiable na yan, sino ho magsasabi na justifiable yan? By simple vote of the majority? Yeah. So obviously mga kapatid, ito po ay catered para kay Senator Bato. Lalo na perhaps sa usapin po ng pagpili ng Senate President. Kasi kung si Senator Bato ay hindi na naman sisikot sa Senado, ngayon po kasi may pet 11-12. 12 ngayon ang majority. Kasi nga 13 yan. Si Senator Bato, malamang hindi na naman sumipot. So 11-12 yan. So isa lang po ang bumalinding na naman sa kaliwa, sila na majority. Di po ba? So ngayon, para masiguro mo na merong kang 13, papayagan na po si Senator Bato gamit po ang Zoom, StreamYard, or Viber. Paano yun?
sa kapakanan ng mga senador na gusto po talaga ay present physically. Hindi po ba? Ano yung sinasabing justifiable reason na ito? Mga kapatid, ito po yung usapin na gusto namin talakayin sa inyo para maintindihan ninyo where we are coming from. Kasi tayo, di po ba tayo, obligado ka maging present. Pwede bang work from home ang isang driver? Pwede bang work from home ang isang security guard? Pwede bang work from home ang isang kusinero? Pwede bang work from home ang isang construction worker? Pwede bang work from home ang isang hardinero? Pwede bang work from home ang isang ang isang manggagawa sa istasyon ng radyo na obligadong pipindot dito ng mga gamit namin? Hindi kaya kayo lugi dyan, mga kapatid? Ano? Kumusta ka? Kuya lang sabi dito ni Kumusta ka? Oh, sige. Aaron. No? Kumusta Hindi, ka? napapaisip ako kung paano ba maging miyembro ng staff ng mga senador natin eh. Oo eh, dahil di ba tayo lugi doon? Kaya Aaron, sa tingin mo? Kasi tayo dito, no work no pay tayo. Kahit may masakit sa ulo ko, sumasakit ang tiyan ko, may nararamdaman ako, papasok ako. Kasi pag wala ako dito, wala akong bayad. Pag wala akong bayad, wala akong pakakain. Ngayon, kung meron kang leave, tinitipid mo yung leave mo. Hindi po ba? Kasi nga ang hirap eh. Pero tayo pong lahat ay nag-aambag-ambagan para sa kanila. Huwag mo ikasasama ng loob nila ito. Ay, hindi, okay lang yan. Medyo kakapalan na dito. Dapat natin lang mabanggit ito kung ano nangyayari dyan. Di ba? Well, anyway, nakita natin mga clear, ang daming kamag-anak, di natin alam bakit kailangan madami siyang kamag-anak na isama dyan sa opisina, i-employ niya, hindi ko rin alam kung iba ito ay talagang laging present, may check ng ng attendance dito. Paano ito? Kamag-anak. So, maghihigpit ba si senador? Maghihigpit si... yung mismo, yung amo nila nag-a-absent. Tapos, kumikita, magkano? 14 million? Magkano sabi na? Parang 1.4 something yata million. Hindi pa kasama yung iba dun. A month? So, kaya nga mga clean, nakakataka, bakit ang dami niyang sinamang kahit hindi ka pagbawalan, sabi nga pakapalan lang na mukha ito, mga ka-clean. Diba? Wala hindi na, for me, parang hindi na sila nahihiya kung ano, kahit ano sabihin ng tao. Diba? Hanggat hindi sila pinipigilan, yan. Porkit wala nagpipigil, lahat ng kamag-anak ipapasok. Hanggat kaya. Diba ito? Ito mo kamagkapatid to, si Jessica May, Joe Ansedi. Ito mo kamagkapatid din to, John Kerwin, Jose Erwin. Diba? O ayun pa, si Ruby Ann. Mukhang ito, hindi, brother-in-law to, nephew. Mukhang ito baka magkakamag-anak to. Si Jose Erwin Garcia, Ruby Ann D. Garcia, and John D. Garcia. Yan. Diba? Yan o. Family, kamag-anak incorporated mga kaklit. Parang pwede na mag-family reunion kahit hindi Pasko. Okay mga kaklit, yan na lang ang tinikap natin. Maraming salamat, Mami tuloy. Ma'am Celia Dizon Morita sa sticker and Rudy Ilas. Maraming salamat sa sticker. Diba? Alright. Salamat, attorney. Grabe, no? Paldo, mga kakabsat. Kamag-anak ni Bato de la Rosa kumikita ng mga 100,000 sa buwis natin, Sir Tony. Doon lang napupunta yung mga anak ng lalo na ngayon, tumakas ulit. O di, na naman, paldo-paldo talaga, di ba? Diyos ko Lord. O siya, mabsat, muna tayo. Break time muna tayo. Magla-livestream na naman tayo maya-maya. Maraming salamat, mga kapsat. Sir Tony, Ardayan, I am Batman, si Katkat, si Jenny Ramos, sino ba ang pumasok dyan? Si Katkat, si Deborah G, si Viola, Sarah Force Family, tsaka sino pa ba? Deo Marte, ayun. Elican del Carmen, yung right, so again, kita-kits tayo sa ating next live stream, mga